magandang umaga, Zamboanga Peninsula. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hatay mga hunta muslimin, maayong buntag Pagaden City ug sa tibuok probinsya sa Zamboanga del Sur. Welcome sa isa na namang episode ng Kapihan sa Rehiyon 9, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 9. Ang programang ito ay isang plataforma para sa mga iba't ibang ahensya ng mga gobyerno upang kanilang mailahad ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. At ngayong umaga ay atin pong pag-uusapan ang pinaka-latest innovation ng Social Security System o SSS. Kung ano yan at kung para kanino, yan po ang inyong antabayanan at manatiling nakatutok dito po sa ating PIA Western Mindanao Facebook page kung saan po ay naka-livestream po tayo. Live din po tayong mapapanood sa lahat ng PIA Facebook pages. And of course, live din po tayo sa Pagadian City and Zamboanga del Sur Media at naka-live hookup din po tayo sa Radio Pilipinas. Of course, no, at wag po natin kakalimutang i-greet din po ang ating mga online viewers na lagi pong nakatutok sa atin at ang ating mga media all over Zamboanga Peninsula. Of course, wag din po natin kakalimutan ang ating Barangay Information Officers Network na ating pong kasakasama sa pagbibigay ng impormasyon, totoo at makatotohanan at napapanahong impormasyon po. At wag na po tayo magpapatumpik-tumpik dahil po Women's Month po ngayong buwan. Happy Women's Month or happy buwan ng mga kababaihan sa ating mga Filipino women and all women around the globe. And of course, atin na pong i-introduce ang ating mga guests for today. At dahil nga Women's Month, uunahin ko na pong i-introduce ang ating Lady Boss, Boss Babe, ang head ng branch head ng SSS IPIL, we have Miss Marnelly Pastor Fide. And of course, kasama din po natin ang gentleman, branch head ng Pagadian City, we have Sir Edwin Remoto. Magandang umaga po sa inyo mga ma'am and sir. Magandang umaga din po sa inyo, Ma'am Jo. And also, we would like to greet magandang morning, mabuting araw, most especially sa PCO namin, si Sir Robert Joseph Declaro, ang aming Senior Vice President, si Dr. Lilani Benedjan, ang aming Acting Head sa Mindanao Division, Mindanao West Division, si Ma'am Irene Laksamana. And also, ang mga taga SSS IPIL at saka Zamboanga Sibugay, yung AOR ko. Mabuting araw po sa lahat. Sir Edwin? Okay po, go ahead po sir. Atin ngayon, especially sa mga SS members natin dito sa Rio 9, lalo na dito sa Zamboanga del Sur at Pagadian City, and also to our mga kasamahan namin no sa SSS. Magandang umaga po. Okay, thank you for gracing our kapihan. Thank you. First time po nila both na mag-guest po dito sa ating kapihan sa Rehiyon 9. At talagang napapanahon kasi yung pag-uusapan po natin is very recent lang na na-launch po ng ating SSS. Yung ating facial recognition for our pensioners po. Can you tell us more about this? Kasi talagang kulang pa kami sa kaalaman when it comes to this. Like you've mentioned, diba, this was recently launched last March 11 lang, 2026. And ito yung tinatawag namin Annual Confirmation of Pensioners via Facial Authentication with Liveness Check. Ibig sabihin, this is actually good news sa mga nakatira sa malalayong lugar. Most especially sa amin, sa mga area of jurisdiction namin, Zamboanga Sibugay and Zamboanga del Sur. They hail from ilang kilometers away sa office namin. So ang kagandahan nito, you don't have to go to the office anymore. Yung in-person visit, ang kailangan mo lang a device na merong camera, and then all you have to do, log in lang sa website namin and wala, naka-akop ka na. So that means hindi na ma-stop yung pension mo. So ACOP, that is, stands for? Annual Confirmation of Pensioners. So para ito sa ating mga pensioners, no? So paano po yan kung halimbawa meron tayong mga pensioners na hindi talaga savvy or tech savvy? So paano po natin masisiguro na talagang ma-assist po sila ng SSS? You want, sir? Ako na. O sige na, unahin ko na daw kasi Women's Month eh. So,
We had already taken that into consideration kasi 'di ba ang mga ano naman natin, ang mga senior citizens natin, most of them are really not into technology. So we believe naman some of them are learning and while others are living together with their loved ones. So pwede po tayo pa-assist sa ating mga anak, sa ating mga kasama sa bahay para hindi na po tayo ta-travel pa, hindi na tayo magsasaya ng oras, hindi na pipila. So ang gagawin lang ay yung phone natin, yun lang po ang kailangan natin at saka syempre kailangan natin ng internet connection. So for areas na malayo sa kabayanan, I believe yung mga munisipyo nila are already hooked with internet. Meron na din ang DICT mga free wifi So pwede po nila yun i-take advantage. So pwede sila humingi ng assistance sa mga loved ones nila, sa mga families nila. Pero as much as possible, we still espouse talaga. If they can do it themselves, it's much better. So, wala tayo. We have no way but to move forward with this. Correct. Nasa digital age na kasi tayo. Sir Edwin naman po, can you walk us through ano ba yung step-by-step process ng pag-a-apply nito, itong authentication po, through facial recognition po? Para at least alam din natin lahat kung paano din i-assist yung mga seniors natin na pensioners. Thank you very much, ma'am. With regards to sa kanila, meron kaming mga assigned sa e-center namin, no. They will assist sa mga pensioners, especially sa mga requirements kasi meron ding qualification na pwede sila lalo na sila sa PhilSys, no. Kailangan PhilSys sila. So meron kaming mga sa office yung sa e-center namin. So sila ang tutulong sa kanila. Especially for those pumunta na sa opisina na hindi pa nila alam, so they can ma-assist sila sa namin, yung e-center namin. So sino po yung mga pensioners na nasasakop na pwedeng mag-apply or mag-avail nitong serbisyo na to? Lahat po ba ng pensioners or yun lang mga retirees? The pensioners who can avail of this service are the retiree pensioners, those living in the Philippines, and also those living abroad. At saka yung mga hindi na-mention kasi ang disability pensioner kasi sometimes they really have to go to the office. Pati yung mga survivorship pensioners or yung mga death pensioners natin, yun sila, they can avail of this So, yung mga hindi pwede pumunta sa opisina, they can just log in sa www.sss.gov.ph and then if you go to the page of SSS, meron doon AKOP icon. All you have to do is click that icon. Pagka-click mo yon, merong pop-up menu na lalabas. You will be inputting yung number. If retiree pensioner ka, input mo lang yung number mo, SS number mo, and your date of birth. Pagka-input mo nun, lalabas yung prompt na yon na pangalan mo at saka SS number mo, and then there will be a parang question doon sa baba, do you want to proceed? So it's either you click yes or no. Like what Sir Edwin mentioned, kailangan kasi PhilSys registered ka or yung national ID registered ka kasi i-validate ni SSS doon sa e-verify system ni PhilSys yung data mo. Yung na-mention nyo nga, bago lang dapat PhilSys isa sa mga prerequisite talaga. Prerequisite. Meron pa ba rin tayong mga pensioners po dito, yung ating mga na hindi pa naka-angkla sa PhilSys? Ano yung mangyayari kung halimbawa hindi sila nakapagrehistro sa PhilSys? In the event, you went to our page and then you click, kasi magtatanong, di ba, na are you PhilSys registered ba? And you click no, lalabas doon several instructions. You can avail ng AKOP via walk-in, ibig sabihin sa office talaga, or you also have the option na i-email lang sa SSS branch email. You can also opt for video conferencing, so via appointment yon. At saka pwede din na mag-email ka naman via sa may usap tayo. Meron kaming mga ganong na naka-install pa rin yon. Yung typical AKOP method natin. So medyo yes sir, merong gustong Then sa idagdag sir. meron man tayong mga bedridden na ng mga pensioner. Yes, So pwede din mag-request sila sa office for an actual Yes, visitation sa kanila to verify so na nandun visit po sila. talaga Yes, mismo yes, si oo. SSS staff. They will request lang. So paano po yung process of request? Usually, yung mga, say for example, mga disability pensioners natin, we also have yung mga non-ambulatory, ibig sabihin yung hindi na
pwede galawin, yung mga matatanda na talaga. All they have to do, siguro if they have their kasama sa bahay, pupunta lang sa opisina and then they will inform us. Pwede naman via email or they can personally pay us a visit sa office na gusto nila magpa-akop. The branch will facilitate na yung pagpunta doon para i-check kung okay pa or existing pa, buhay pa si pensioner. Ganun lang naman. Ano naman po yung system in place para maiwasan natin yung mga fraud like yung identity theft? Pwede pa ba silang makapasok dito? Di ba high-tech na masyado to? So meron pa ba talagang paraan na maaari o posible pa rin magkaroon ng ganong mga glitches? Actually, yun talaga yung reason. That's why we innovated this type of program para sa mga pensioners natin to avoid nga yung mga fraud na yan, yung mga scammers na yan, na parang what they'll do, hiramin nila yung ID ng pensioner, ilalagay nila yung picture nila doon, di ba? Yung mga picture na ilalagay nila and then they will appear sa office. Hindi na ngayon kasi liveness check na ngayon eh. Naka-ano na siya, naka-sync na siya sa e-verify system ng PhilSys. So kung anong itsura mo doon sa ID mo sa PhilSys, it should be similar doon sa itsura mo sa amin din sa SSS. So parang this is a way for SSS to really avoid yung mga fraud na yan. Kasi parang grabe talaga ngayon ang scam online. Correct. With the advent of mga AI natin, kahit kaninong mukha pwede nang gayahin. Exactly, diba? Yung deepfake. Yes, yung deepfake. Yes. So how can we make sure na itong mga ganitong mga scam, hindi talaga magagamit doon sa ating verification? Kasi like what we said, yung facial authentication with liveness check. So when you say liveness check, yung medyo mga technical ka. mag-blink-blink ka ganyan, left to right, yes, oo. So yun dapat yun. may nakalagay din calendar dito yes, na live yung date mo. Na ano naman kasi yan kapag example, yung video parang lang parang Edited. kasi live Inap lang, yun, live siya. live selfie siya. Oo. So what happens now if the pensioner fails to avail na yung mag-identification nga? So hindi niya nagawa. Kasi siguro nung time na yun is nasa hospital siya or nasa abroad siya or parang ganon. Mafo-forfeit ba yung kanyang mga pensions or masususpend ba? If in case na maabutan siya sa talaga, ma-suspend talaga yung pension niya. Oo. Kaya katulad niya na yung sabi mo kanina na hospital, yung mga ganyan. So mag-inform lang talaga sila sa office for request for actual verification sa kanila. So ano yan? Automatic Visitation. suspension? Meron ba niyang ilang beses ka lang pwedeng masuspend? Mabablock na yung mo account? May mga ganun po ba? No naman. Bali, ganito yung existing MOP namin dyan. Say for example, ang birthday mo January and you failed to comply with the ACOP sa January. So you will be given 3 months from that month prior to the suspension lang. Suspension lang. So, para kung example, say for example, by April, pupunta ka na ng opisina, hindi ako nakapag-akop, so you want us to resume your pension, we will be paying you backwards kung kailan na-suspend ang pension mo. So, most probably by March yun, sir, di ba? Kasi 3 months man. So, March, April, papasok na namin ang pension mo. At saka, hindi na kasi ngayon, ma'am, problema yung where we are. Kasi you can do your ACOP wherever, whenever you are. Kasi, di ba, online na lang siya. No need for you to travel. Basta may device ka lang na camera enabled, meron ka lang internet connectivity, you can do the ACOP na. Halimbawa yung pensioner mismo bedridden, yun nga sinabi ni sir, hindi na talagang maka-move. Pwedeng representative yung mag-request na yung suspension na is ma-lift. Pwedeng ganon? Of course, we allow that. At saka si branch as a matter of as a matter of security, we usually pay a visit. We investigate talaga para malaman talaga kung ano yung actual condition ni pensioner. Oo. Opo. Tapos, ilang days naman po ang suspension? Considering kailangan talaga ni pensioner yung kanyang, of course, pension, kasi pambili niya ng mga gamot, kung ano pa dyan. So, ilang araw masususpend pag halimbawang naging ganon yung sitwasyon? Usually, ang suspension naman kasi, like what I mentioned, kung hindi ka nakapag-akop January, hindi yan ibig sabihin makakat ka agad sa February kasi nagbibigay kami ng lead time, di ba? Ang problema lang, kapag na-cancel siya, say na-cancel siya for the month of March, tapos pumunta ka sa April na, ang pension run kasi namin as early as April 10, nag-start na kami mag-deposit ng pension ng mga members namin, ng pensioners namin for May. As early as April 10. Kasi may kami, so
Ibig sabihin, dapat before the 10th ng month, akop ka na para masama ka na doon sa next month na batch. Ano po yung pinaka-common na issues po na na-encounter po natin ng mga pensioners po? Halimbawa dito po sa Pagadian, ano po yung pinaka-common na nare-receive nyo ng mga concerns, issues na from the pensioners themselves? So yun ang hindi sila makapunta because of yung iba for yung mga financial nila, no, constraints, so hindi sila makapunta. Then yung hindi talaga makagalaw na yung So, yun yung bedridden. pinaka-most Yes, common. so yun ang pinaka Tsaka yung kuha nila yung kuha sa mga walang tutulong sa kanila ba na pumunta doon sa office. Yes. Yun ang kuha talaga. How about for your area, ma'am? The same po ba? O merong iba-iba rin yung mga concerns? Depende sa ano? Yung iba na suspend yung pension nila, yung mga pumupunta ng Malaysia. And then, siguro they're not aware kung saan sila pupunta doon para mag-akop. So yun, nasususpend yun. Yung iba, like what Sir Edwin mentioned, yung mga taga-Siocon. Kasi although Siocon, Baligian, Kalawit, Tampilisan, and Sirawai are under Zamboanga del Norte, pero under yan siya sa area of jurisdiction ni Zamboanga Sibugay, ni SSS Ipil Branch. So imaginein mo nung if I may recall lang, yung pandemic. So walang public transport that time, di ba? Suspended. 84 years old na si Manang. Sumakay lang siya ng motor. Back ride. From Siocon papunta doon sa SSS Ipil. 1,000 ang pamasahe. During the pandemic. So imaginein mo yung laki ng burden sa kanila, ang At sakit 84 years at old 84, pa. ang sakit na ng likod mo kasi motor lang. And then ang laki pa ng gasto mo. And then kakain ka pa doon and then you have to wait pa kasi 'di ba dati parang hindi pa pwede pumasok ka agad sa opisina. Kaya nga sabi ko parang God sent talaga tong ACOF via facial authentication with liveness check kasi you don't have to drop by the office anymore. Lesser na gasto, lesser pa ang time consume mo, and then at the comfort of your own home. Talagang ramdam ko yung passion nyo at saka yung talagang yung service nyo, especially sa ating mga pensioners. Kasi nakikita ko pa si ma'am mangiyak-ngiyak pa habang kinakwento na yung karanasan ng 84 years old. No? Yes, Pero was there ever a time na yung isang pensioner bago lang nag-retire, so syempre merong marireceive na pera, na biktima ng fraud? Iba yung nakakuha ng kanyang pensyon. Was there ever a time na naging ganun? Ako ay meron talaga. Taga-Tampilisan siya. I will not be mentioning the name, of course. Taga-Tampilisan siya. Nag-ano kasi siya, seaman siya. So what he did, doon sa Manila, kasi used man sila magpasa sa Manila, binigay niya lahat ng documents niya doon sa lalaki kasi tutulungan daw siya mag-file ng retirement niya. Nakabalik na lang siya from abroad, kasi 61 na siya. Nakabalik na lang siya pa abroad. Nagtataka siya, ba't wala pa rin siyang pensyon? Only to find out, prior pala nung mag-retire siya, yung kanino niya binigay ang papeles niya, nag-loan, salary loan, nag-calamity loan, saka nag-file ng retirement. 2 years na after, sa kanya na-discover na nagpe-pension na. Oh. So all the while, akala niya natagalan lang. And the only time he found out, nung pumunta siya sa office namin, nagtanong siya, ma'am, sabi niya, nag-file ba yun ako ng retirement? Wala pa man hanggang ngayon. And then when we checked, 2 years na pala siyang nagpe-pension. Tapos may outstanding loan pa siya sa salary loan at saka sa calamity loan. Oh. So, as in, naano talaga yon siya na, although buti naman, naagapan na, na-stop na, pero nakuha na. Nakuha na. So, hindi Yes, na oo. naibalik yung mga 2 years na nawala sa kanyang mga pera. Syempre, hindi naman, although contributory din kasi yung negligence niya. Binigay niya kasi. Binigay, oo. Binigay niya yung niya. Hindi yung parang hinak siya or what. Binigay niya. Pero, these are experiences that we should learn from. Kaya very talaga kami sa SSS, yung mga login credentials natin, hindi natin basta-basta binibigay yes, kahit ma'am. kanino. Baka gusto niyo magbigay ng mga paalala sa ating mga Yes. pensioners na wag basta-bastang ibigay. Yes, opo. Wag talaga nyo ibibigay, maawa na kayo sa sarili ninyo. At saka wag po talaga tayo masyado yung mga may tatawag sa inyo. This is from SSS. Unless kayo mismo alam nyo na kinontak nyo si SSS, na may concern kayo, kaya tinatawagan kayo. Kasi kung mga grabe na talaga ngayon ang mga scam natin, ma'am. Sobra high-tech na talaga, very sophisticated na yung mga hackers natin. Kaya I advise our pensioners, yung mga login credentials natin,
it should be kept confidential at all times. So ito yung sagot, pinakasagot Yes, doon sa mga ganyang pinakasagot. kaso. Oo. Itong system ngayon ng SSS. Yes. Yes, But sir. not only sa ano no sa mga AKOP concerned pensioners, Mhm. also to our other kuan natin yung mga benefits natin like yung mga sickness, maternity kasi at saka yung loan talaga, yung sa privilege namin yung loan. Marami talaga kaming ano sa dito nga sa area namin merong mga fraudulent claims no or mga loans na nakuha namin na detect ng kuha namin or nag-complain talaga sila bakit meron silang loan. So kaya kuha lang namin sa mga members na wag sana silang mag-ano sa mga especially sa mga yung tatawag natin ng mga freelancer na kuan Yes, oo. yung mga sa internet ba, internet Oo. cafe, yung mga ganyan. Or sa ibang kuan, merong mga hacker talaga. Oo. At saka yung mga sa mga Facebook pages Yes, so na nag-o-offer na, sige, tulungan kita for a fee. Oh, so ako mag-file ng maternity mo, so tulungan kita, 2,500 ang fee, ganyan, 2,500, 3,000. Sometimes nga, ako depende pa. Yung iba, 2,500 muna, and then kapag, example, mga malalaki ang claim, 2,500 muna, and then kapag na-release na yung proceeds, another 5 to 10% of the proceeds. So delikado rin yan kasi binibigay mo na yung login credentials Yes, mo exactly. doon. That's what we want our members to realize. Hindi natin basta-basta pinagkakatiwala yung mga login credentials natin, especially kung doon sa mga cafes, yung mga public Yes. cafes, yung available sa lahat, yung pwede sino-sino gagamit. Kasi it's just a matter of, typing your username and then your password, and then they have access to everything na. O meron pa nga, baka merong recall doon or nasi-save doon mismo sa Yes, kaya ginamit mong ano. di ba may auto-save Yes, may yan? auto-save. Yung mga Google, yung, do you want to save this password? Oo. Na parang ganun. So anybody na sinong magsisit in doon next, Yes. pwede niyang ma-access yun. Yes, yes. Oo. Yes, sir. At saka yung mga relatives nila talaga yung nag-ano. Oo. Oo, yan din. Oo. Yun ang kuan. Minsan meron ding mga cases na ganyan. Mm-mm. Itong bagong system natin, itong facial recognition system, this is heavily dependent on internet connectivity. Yes, Yes, opo. So paano yung halimbawa yung may mga areas na talagang challenge yung internet connectivity nila at halimbawa nagkaroon ng malakihang mga disaster, meron po ba tayong public service continuity plan para magpatuloy po ito kahit may ganong mga sitwasyon? Actually, SSS is per branch ni SSS. We are required to have in hand yung business continuity plan. Ibig sabihin kahit lumindol pa yan or nasunog ang office namin, dapat pagka next day, meron talagang Operational pa SSS. rin, oo. So, yung mga instances na ganyan, kaya nga kahit meron na tong facial authentication with liveness check na to na AKOP, in place pa rin yung walk-in, in place pa rin yung email, in place pa rin yung mga request for visitation sa doon mismo sa area. Like 2 weeks ago, meron kaming doon sa caravan sa Siocon, yung ISO namin. Pinadala namin doon yung member service representative namin for 3 days. So doon sila nag-akop mismo sa Siocon. Yung areas na walang Yes, connectivity, yes. ano yung parang pwede silang pumunta sa LGU? Yes. Actually, pwede kami tawagan o i-contact ng LGU if they want us to go there para for their constituents. Kasi nag-aantay lang talaga kami ng invitation ninyo. Anytime pwede kami pumunta. Yun talaga yung namin. We really want to partner, di ba, with the LGU. Kasi sometimes sa kanila hingi ng pamasahe. Kaya kami na lang ang pupunta doon. Oo, tsaka with the Request lang sila. Oh, okay naman. At saka with DICT naman, di ba, they make sure na yung merong pinaka-remote area, meron din connectivity, kahit sa SIM card Yeah, siya. so in Oo. all fairness to the ICT, I have to commend them yung mga free wifi nila. Ang laking tulong. Kaya thank you very much din. Partners din kasi namin ang DICT. So ano ba siya, mabilis rin po ba kanyang service, internet connectivity, kahit nakaano ka lang prepaid? Di ba, maglo-load ako ng 20 peso para makapag-register ako dito yes, sa... oo. Okay lang din siya? Oh, okay lang din naman yung data natin. Oo. So far, in all fairness naman sa mga Globe and Smart subscribers natin dyan, most of the areas naman, mamimili ka lang. Meron dito malakas ang Globe, meron dito malakas ang Smart. Usually naman, lahat ng areas na may signal, cellular signal, they can actually log in sa page namin.
By the way po ma'am, how many pensioners po tayo meron dito sa buong Zamboanga Peninsula and ilan sa kanila ang ina-expect talaga nating mag-avail po nitong bagong serbisyo ng SSS? So I'll just mention na lang yung nationwide na lang na figure natin. Okay. Actually, we have currently, as of November of 2025, 3.9 million pensioner. That's nationwide. Nationwide. 2.5 of those, retiree pensioner. And then 1.2 million mga death pensioner and yung 112,000 disability pensioner. So 3.9 nationwide yan siya. So Dami. sila yung 2.5 na yon at saka yung 1.2 na yon, yun ang mga sure kami na kailangan nila i-avail yung facial authentication with liveness check na ACOP method. O para for their convenience. So marami talaga, ma'am. For Region 9, wala, hindi pa natin available. Kasi yung data. example sa mga Sibugay, ang members namin dyan nasa 48,000 lang. Sa inyo, sir, ilan? inyo, sir. 90,000. Oh, 90. mas So marami. so most probably mga 1/4 lang yan ang pensioner. Okay, with this 90,000 and 40,000 mga pensioners natin, ano yung mga steps na ginagawa po natin ng SSS para po ma-disseminate ng maayos, massive itong bagong sistema po? Kasi bago pa lang to, March 11 It pa is lang, March di ba? 11. Ilang weeks pa lang or days. So this is one of them. Okay. Ito yung isa sa mga yung steps. kahit yung mga ambush, ganyan, sabi nyo, punta ka, yes, pupunta talaga kami. This is one of them. And we also have, kami na mismo nag-invite sa sarili namin sa mga radio stations para nga ma-disseminate ito. Also, yung mga accounts officers namin, member service representatives namin, tasked din sila para i-disseminate to. So, yung mga SSS on Wheels, part yun ng information dissemination namin. We conduct information dissemination at least 10 times in a month. Iba-ibang lugar yan. Just so ma-disseminate namin yung mas wider ang coverage ng dissemination namin. Ano naman yung ninyo, ang partnership with the LGU para ma-disseminate din ito ng maayos? So, yung sa LGU, mag-coordinate talaga kami sa kanila. No? Pero wala pa, parang gagawin nyo pa lang yes, siya. kasi bago lang man ito. So Oh, yes, siguro, bago nga. pero nagkuha na kami sa mga radio stations. Meron tayong press release na pinadala. And also, dito sa inyo, no, kung pwede makuha na. Napod mo ilakang sir nga kanang ang mga pensioner mismo inyong i-orient sila, i-gather into one place o i-orientation sila. Actually, o, ma'am, or Zumba. no, hindi na kami magzo-zoom. Hindi na. If face to face na talaga na. Face to Face to Actually, face. mama, 'di ba, tinanong niyo din na ano pa yung mga other methods namin. Last January, nag-launch kami ng off-site e-center Yes, sa Ulutanga. Sa Ulutanga, thank you very much, Mayor. Sa Ulutanga kasi Ulutanga, 'di ba, is an island. It's an island And then municipality. surrounded siya by parang neighbor lang sila pati ng Mabuhay and Talusan. Ultama. So meron kaming off-site e-center doon. Isa sa empleyado ng munisipyo ang nagmaman doon, si Sir Paul Laparan. So pwede pumunta sa kanya ang mga tao. Pwede sila mag-generate ng PRN, pwede sila magpa-assist ng ACOP kasi train namin sila. And we are going to do this with all the municipalities dyan sa Zamboanga, Sibugay. Within this year, dapat lahat sila may off-site e-center na. We just fervently hope that they will cooperate din talaga na papayag sila na mag-set up kami ng off-site e-center for their constituents. Sa inyo sir? Sa amin siguro, this coming, baka maybe this year, no, maano namin yung Mulabe, reopen, no, yung kasi may service office kami sa Mulabe, no, before, then ngayon meron sila doon as parang e-wheels na lang sila. So ikuan siguro namin doon kasi yung Mulabe is parang 8 municipalities ata ang under niya, no, sa Salog Valley area. So doon pwede na sila doon makapag yung coordinate, no, sa mga kuha namin, tauhan namin doon. So mag-cater talaga like parang nasa branch lang namin lahat ng mga transactions na ikuan sa Mulabe. So for ma'am, since na-launch ito dito sa atin sa Zamboanga Peninsula, ano yung naging response ng mga pensioners? Resistant ba sila? You know naman, human as we are, medyo resistant sa mga ganito mga changes, especially pag high-tech siya or masyadong techy. So ano naman po yung naging response nila? So when this was launched last March 11, kaagad meron kaming standing order na i-implement siya kaagad sa e-center. So mag-assist kaagad kung pwede assist kasi 'di ba may existing ICT Wi-Fi naman kami. Sinubukan. Oh my God, they were like
amazed. Ganun lang pala kadali. Walang forms to be filled up. Ang gagawin mo lang ganyan, kiin mo lang ang SSS number at saka ang birthday, wala. Nandun ka na sa page ng yung sa liveness. Tapos ang gagawin mo lang, tingnan mo lang ganyan ang camera, make sure na makuha lang yung itsura mo, and then, andun na. Ang bilis-bilis. And then, you will be sent parang acknowledgement receipt, yung transaction number mo, yung date of compliance mo, and then, kung kailan ka dapat mag-comply ulit. So, ganun lang siya kadali. In less than a minute, tapos na yung akop mo. I'm convinced madali, ma'am. Kasi the way you said it, parang ang dali. Yes. Kahit bata, pwedeng gawin. Exactly. Oo. And in fairness sa SSS, kaya nga we constantly update and upgrade our web. Kasi as much as possible, we want our pages to be, yung interface niya, user-friendly. Yung kahit elementary ka lang, yung madali Kaya mo. mong i-follow ang prompt. So, ganun level ang gusto namin. Ganun na siya ka-user-friendly. Pero kahit ganun level na dapat very secure and safe. Correct. Hindi ibig sabihin dahil madali siya, pwede lang din siyang Yes. singitan ng mga scams. Si sir, parang may gusto. Tsaka marami ng pensioner ngayon na maggamit ng mga Oo. cellphone na Oo, comfortable lang ba sila sa Oo. mga smartphone? Kaya nga sabi nila? ko, kung marunong ka mag-FB, mas marunong ka mag-akop. Oo. Kung marunong kang mag-FB, mas marunong kang Yes. mag-akop. Sa Forcers, dito sa ating sa Pagadian or dito sa entire Zamboanga del Sur, since na-launch ito, ilan na po yung pumunta at nagpa-assist at nag-register po dito sa ating bagong system po? So far meron na kaming na-register dito sa Pagadian only, no, yung Pagadian. Pero ikuan pa namin yan, promote, no. Promote pa, Yung, massive kasi, promotion. Tsaka, lalo na dito sa Zamboanga del Sur, maraming mga far-flung areas na wala talagang signal, walang So yun ang kuan lang namin. But sa mga places na merong internet connectivity, so pwede sila. And at saka bago lang din ito, very Yes, fresh. oo. Very fresh, Very 7 fresh, days tara. ago. So it's understandable na konti pa lang din yung Yes. nagre-register. Yes, Sa that's why dito, nga. sa case po natin sa Sibugay. Yes, that's why nga kami, we're very grateful. Yung sa mga munisipyo, karamihan ng munisipyo that we went to, meron na talagang internet connection. So pwede dumiretso na dun. May wifi talaga sila. In all fairness to them, may wifi talaga sila. We did a survey na on this. Kasi parang useless din na ganito yung ilalunch natin and then hindi ma-avail kasi nga walang connectivity. Pero in all fairness, most of our municipalities, meron na talaga silang connectivity. You just have to find the place. Kung saan. yun na lang. At least hindi na masyadong malayo. So, anytime, anywhere. So, pwede kahit gabi. Basta provided okay ang lighting mo. Oh, yun lang. Meron po ba tayong naging experience with our pensioners na yung talagang akala natin na maliit na tulong lang from SSS pero sa kanila, it meant the world to them. Yung parang nakakaantig, nakakabagbag damdamin, talagang mapapaiyak ka. Meron na po ba tayong ganong mga experience, appreciation from our pensioners? If I may share lang, hindi pa ako branch head noon. Parang lang, AO pa lang ako, accounts officer pa lang. Alam mo yung, kasi di ba, it's already our job to assist them. So since AO ako, akong pumupunta sa malalayong lugar, so no choice, mag-a-assist talaga ako. So matanda na kasi talaga si Manang. And it so happened na process na yung claim niya with the assistance. Alam mo yung makita mo siya nanginginig? Oo. Nanginginig siya. Nanginginig talaga siya. Sabi ko, akala ko gutom. Gutom ba? Or natakot ba? Or what? Nanginginig talaga siya ganyan. And then, nag-cry na siya. Kasi it was her first time. Never daw siya nakahawak. Kasi dati cheque kami. Never daw siya nakahawak ng ganong kalaking pera. Kasi accrued ang pension niya. 15 years ago pa namatay ang husband niya. And then nag-claim siya ng funeral. Bago lang niya nalaman na may SSS ang husband niya. As in, bago lang talaga niya nalaman na may SSS ang husband niya. So, 15 years worth of pension ang na-receive niya. Kaya nanginginig talaga siya. Umiyak talaga siya. Nanginginig talaga siya na hawak niya ang cheque. I think that was around 370 plus thousand pesos. Alam mo na lang, buti na lang, nung i-encash niya sana ang cheque, may sumama sa kanyang lalaki. Ang sinabi sa kanya ng kasama niya, kasi no read no write si Lola. Oh. Ang sinabi sa kanya ng kasama niyang lalaki, 40,000 lang daw ang cheque. Oh. Malapit na siya, muntik na siyang Oo, i-encash niya. Hindi na siya sa bangko. Parang di ba may mga nag-encash? So yung lalaki ang pumasok sa tindahan para i-encash ang cheque ba? Parang yung na lang, for a fee, ganyan. Ang sinabi sa kanya, nung lalaking yun, 40,000 lang. kahit 300,000. Nagkataon din na, kasi AO nga ako, dumadaan ako sa employer, nagkataon, Lola, nandito ka. Sabi niya, salamat talaga. Sa 40,000 pa lang, mangyak-nyak na siya. Nung malaman niya 370,000, kasi
Sabi ko, hala Lola, sabi ko, anong gagawin niya sa 370,000? Nagulat din siya. Sabi niya, 300. Di ba sabi niya 40 mil lang? Oh. Sabi ko, no. Sabi ko, 370,000 yun. Yung pala ang sinabi ng lalaki sa kanya na kasama niya, 40,000 lang. I mean, siguro divine providence na yon na pero ang saya-saya niya. Kaya sabi ko, parang kapag nagtatrabaho ko sa SSS and you get to do your job, ang laking tulong sa iba, pero sa'yo, trabaho lang yun. Pero sa iba, parang na yun, it meant the world to them. Yeah, ito yung mga stories na we do not know kasi ano lang siya, stories behind ng SS. Pati ako nga napaluha doon sa story niyo, ma'am. 'Di ba? Yung akala natin simple lang ginagawa natin, yung pala malaking impact yun sa buhay nila. Yes, yes. At muntik pa siyang maloko. Exactly. Kasi nagpatulong lang siya. No read, kaya ba sabi ko sa mga sa mga anak ko, sa mga pinsan ko, you didn't know the extent our ancestors had to go through just to educate us. They had to fight with their lives para lang magkaroon tayo ng right and privilege to be educated. Kaya mag-aral talaga tayo. Kasi natitaken advantage talaga tayo pag wala tayo. Kahit magbasa lang ng pangalan natin, hindi natin alam. Kaya doon pumapasok na education talaga ay kailangan talaga natin. Yes, yes. Oo, para sa atin tsaka sa pamilya. Sir, baka meron din kayong gustong i-share na naging experience nyo. Oh, AO din. Pareho Oo, mga AO. Ang mga taga-suroy. Mm. Sige po. Sa accounts management section. So may lumalapit na nagpasalamat na galing siya Malayong lugar claim, pa. yes, from Mulabi ata yun yung kuan. Tsaka parang nagkuan siya ba na kuan siya sa Bisaya pa natandog siya ba Natandog, oo. Oo nga ano daw kuno nga karon pa daw kuno gi kuan siya dapat kuan man god dugay na unta siya dapat kuno nga mag-member nya anong karon pa daw kuno so meaning inana lang kagamay ang iyahang kuan. No? Ganun lang kaliit yung pension niya. Pero okay na yun sa akin kasi natulungan nyo kami as a member sa SSS. Tsaka yung isa, na taga-Pagadian, 2009 lang ata yun. So meron siyang, nagbayad siya malaking kuan, yung malaki na bracket. Malaking Oo. bracket. So after 10 years, 2019, saktong-sakto 60 years old siya. So nag-file siya ng retirement. Then sa kuan kasi sa mga retiree, pwede man nila i-advance yung 18 months na So Pension. malaki man yung bracket niya. So medyo malaki-laki din yung pension niya. So times mo nang na 18 months na ina-advance niya. So malaki talaga yung nakuha niya. So doon siya nagpasalamat siya na ganito pala yung SSS. Yun ang kuan kasi kuan kasi namin yan, yun ang kuan sa kuan ng SSS sa kanila. Yung mandate talaga namin na ikuan sila. So ito yung mga stories sa likod ng tabing. Yes, all in a day's work. Na talagang nakakaantig ng damdamin. Malaking tulong din pala ito sa kanila na hindi rin alam ng karamihan din sa atin. Yung efforts na ginagawa ng ating SSS. Kaya dyan pumapasok, bakit mahalaga ang magpamiyembro sa SSS? Ma'am, paano magpamembro sa SSS? So, just like yung sa AKOP natin, we have gone digital also. Online na lang po. Online na lang ang pagpapamember sa SSS. Meron kami mga QR codes na pwede nyo gamitin. Directly kayo naka-link doon sa portal kung saan kayo magme-member para makakuha ng SSS number. And then, QR code lang din. You can scan para mag-register sa SSS. Almost 85% of our transactions can be done online. Deployed na kami online. So, baka hindi nyo na makikita yung SSS office kasi wala na kayong pupuntahan doon. Wag naman sana. Wag naman sana. Pero yun lang, yung ease, convenience, practicality, lahat niyan. Gusto namin maano ng members namin. And paunti-unti, papunta na kami doon. And all thanks to our very dynamic PCEO at saka sa mga very supportive management namin. Sino yung pwedeng maging miyembro o magpa-member sa ating SSS? Si Sir Edwin. So, number one, yung mga nasa business, business sector, pwede sila magpa-member as self-employed. Then meron din tayong mga empleyado sa mga kuha natin sa private companies, mga sari-sari store, mga tindahan, no?
kahit one employee, pwede natin lang i-report sa SSS as a member. Then pwede din sila magkuha ng SSS through yung sinabi kanina ni Ma'am Marnelly, yung sa online. Pwede sila magpa-member. 18 years to 59 years old, pwede sila magpa-member sa SSS. Gaano ba kahalaga? Bakit kailangan maging SSS member ka? Para let's convince talaga. Yes. Let's market yung mga hindi pa member ng SSS. SSS is a state-run pension fund. So, pension fund talaga, yung pension. Everyone will eventually grow old, di ba? Everyone gets sick. Pag babae ka, nabubuntis ka. Sometimes, whether we like it or not, hindi roses and daisies lahat ng buhay, na-aksidente tayo. And SSS has 7 benefits to answer or to cater for those contingencies. We offer funeral, we offer death, we offer sickness, disability, retirement, at saka maternity. And unemployment benefits. So, 7 yan. And these are all available kapag member ka ng SSS. So, we do not want anyone to be a burden to society. Yung pagtanda mo, wala kang marireceive. Wala di mag-aalaga sa'yo, di ba? Let's face it. Pag wala kang pera, parang walang gustong umalaga sa'yo. Pero kapag meron ka, kahit maliit na pensyon, parang at least, meron kang consolation, may aantayin ka. So, everyone deserves a better life when they retire. So, kaya nga, kahit ayaw nyo magpa-member, pupuntahan talaga namin kayo kasi SSS was not created for the likes of Elon Musk. Kasi sila, kahit ilang beses sila mabuhay, etong SSS was really created for the common tao. Para yung mga meager ang salary nila, in the future, at least meron silang tatanggapin. Hindi yung kailangan pa nila humingi sa mga anak nila. It erodes human dignity. Yung kailangan mo pang hingin yung pangkain mo na lang. At least if you have pension, proud ka na pera ko to. So, kung ano man ang ginagasto ko, sa akin to. Okay. It is really designed for us Filipinos to have a better lives, especially pag tumanda na tayo, our hair are mga gray na, gano'n na. So, tsaka yun, tama sinabi niyo, may dignity pa rin tayo kahit matanda na tayo. Opo. Hindi tayo parang, we'll just kick dyan sa yung tabi. mag-beg ka pa. Oo. Sometimes Meron kasi, tayong di ba, sir? social justice ba? Oo. Oo, kahit anak natin, mahiya tayo humingi. Kasi parang, ang ano naman talaga natin we take care of our children para our children will take care of their children. Plus points na lang yon or morally maganda na lang tingnan kapag ginalagaan nila ang parents. Pero we cannot impose sa Yes. children natin. So, Oo. kaya dapat meron talaga tayong retirement fund. And what better way to save or to save up for your retirement kung hindi via SSS? Kasi hindi na government. Hindi siya yung baka anytime mabankrupt or ano. Take note, GOCCC, SSS, and it is government guaranteed. Pag-usapan naman natin yung increase ng ating mga Yes. pensions, ng ating mga pensioner. Di ba? Maganda yung sinabi nyo kanina off-cam na merong 10% increase. Ma'am, can you tell us more about it? So last July, di ba, 2025, we actually na-launch yung the biggest increase ever ng mga pensioners, yung under sa SSS Pension Reform Program. So this is the biggest ever talaga in Biggest. the history Yes. of Kasi increases. 10% increase for retiree pensioners starting September of 2025 for the retiree and disability pensioners, and then 5% for death pensioners. So, yung increase mo ngayon, this year, September 2026, another 10% na naman on the amount. i-break down natin, ma'am, para mas maintindihan natin mga listeners and viewers. Halimbawa, yung pension mo ngayon is 22,000. Yes. So, kung example, 22,000 ang pension mo ngayon, nag-increase ka ngayong 2026, di ba? 22,000 na. So, ang pension mo magiging by September of this year, magiging 24,200 na siya. Oo, ganun kabilis. Yes, 24,000. And by 2027, yung last tranche namin, from 24,200, mag-additional ka na naman ng 2,400 doon. So, magiging 26,600 na siya. Ang laki. So, ganun kalaki. Parang
6,000 ang in-increase ng pension mo. So ito yung literal na sinasabi, pag nag-retire, happy. Yeah, I know, Oo. right? Up to 2027 yan. Oo, 2027. So meron yes. pa until next year. Yes. So, Opo. So ito, panghuling tanong ko na lang kasi I think we're running out of time. Panghuling tanong ko na, aside from this innovation ng SSS, ano pa yung pwede nating abangan sa susunod ng mga taon na pwedeng maging innovation din ng ating SSS? so actually, yung My SSS card, kung wala pa kayo, go grab one for yourselves. Kasi valid ID na siya, at the same time, debit card na din. You can link it to your SSS account. So, meron ka ng, meron ng saan po i-deposit ni SSS yung, yung proceeds mo sa SSS. At saka, nagagamit mo siya as debit card talaga. And also, we had reduction in interest rate sa salary loan natin, sir, right? From 10% previously, naging 8% na lang. And then our calamity loan from 10%, previously 7% na lang. Ang daming good news from SSS. I know, right? Oo. So, ako excited ako para sa mga members. Yeah, parang kahit government, pwede rin po bang mag-enroll sa SSS? Like for yourself, ma'am. Oh, Kasi may halimbawa, business din kasi kayo, meron, of yung course. iba meron. Oo, ganun. pwede kayo as self-employed. Yes, ma'am. Okay. Pwede po. Sige, sis. Member before, no? Mhm. Sa private o sa government na yan, pwede lang i-continue. Yes, opo. Okay, sige po. Bago po tayo magtapos, hingin po muna namin kayo ng inyong mensahe or inyong parang panawagan po sa ating sa publiko at sa ating mga SSS members. On my part, I would like to thank Ma'am Jo. Thank you very much for the invitation. Once again, I'd like to express our gratitude in behalf of our Senior Vice President, Dr. Lilani Benedjan, and our acting head for Mindanao West Division, Ma'am Irene Laksamana. We extend our heartfelt gratitude for giving us this opportunity to be present and to disseminate to our valued members the importance of having SSS at saka yung mga latest na innovations ni SSS. Thank you very much. Once again, thank you very much, Ma'am Jo, no, for this opportunity. Nandito kami ngayon with Ma'am Marnelli from IPIL. And sa aming mga bosses sa SSS, thank you very much. Binigyan kami ng spread kami ng good news, no, sa mga members ng SSS throughout Region 9 and especially to Pagadian City and Zamboanga del Sur and also Zamboanga Sibugay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Thank you. Yes, daghang salamat po to the both of you for taking your time out and sharing vital information po sa ating public po. No? Maraming salamat once again. Daghang salamat, Ma'am Marnelli tsaka si Sir Edwin. Talagang first name basis, no? Feeling close. So, daghang salamat. Close talaga tayo, ma'am. Yes, oo nga eh. So, daghang salamat sa inyong pagpapaunlak kahit even short notice. And of course, maraming salamat po sa aming technical team, sa buong puwersa ng PIA at sa ngalan po ng aming PCO Secretary, si Sir Dave Gomez, and of course, aming DG, Director General si Catherine Chloe Este Castro. Ito po si Jocelyn Alvarez na nagsasabing maraming salamat. Daghang salamat. Magsukol kanyo katan. Kita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Kapihan sa Rio 9. Thank you.